Good morning! Kagigising lang ni Inday. At nagpapakain ako ng anak ko. Ako hindi pa ako kumain. Unahin ko lang siya. At ayan po yung ayan po yung anak ko. Hindi ko na po nilagyan ng table kasi ano lang po niyan. Tatanggalin po yung table niya. Kaya hindi ko nilagyan. Ayan. Tapos ako, uminom pa ako ng boiled parsley. Tapos, mag-share lang po ako ng karanasan ko sa aking surgery about sa aking kidney. 5 times na pa ako na-operahan dito. Na keyhole. Tapos, dalawa po yung no incision. Yung pinapadaan lang sa private part. Tapos, ano po, dito po yung sa likod yung keyhole. Dito po yung sa likod. At dalawa po yung anesthesia ko. General anesthesia at backbone anesthesia. Kasi po, pag inanam po nila yung nerve na malapit sa kidney. Kasi para paggising ko, wala pa akong maramdaman na pain. Ang ingay naman nito. Oh, what you want? What you want, baby? Here. The toys. Tapos, yun na nga, malikot yung anak ko, maingay pa. Nagwawala siya. Ito. Up. Tapos, yun na nga. Every surgery ko po, kasi 5 times po yun, 3 sa left side, surgery, at 2 sa right side. At meron pa po akong isang surgery sa right side pag-clear po ng stones. Kasi malalaki po talaga yung bato ko. Hindi po kaya tunawin ng medisina or ano dyan. Kaya keyhole po ang ginawa. Yung tinatawag po nila ng PCNL surgery. Search na lang po iyan sa YouTube. Kung paano po gawin yung PCNL surgery. Tapos yun. Tapos every surgery po, yung kidney function ko bumababa po siya ng 14 or 15%. Tapos tumataas po yung kriya ko kasi nga bumababa yung kidney function ko. Tapos syempre kumakain tayo araw-araw. Pero hindi naman mataas, nasa 100. Kasi yung normal na kriya nasa 50 ata, di lang ako sure, nasa 50 ata to 90. Yung kada operasyon ko po, tumataas po siya ng 120, ganoon yung kriya ko, or 121, tas, or 109, ganoon po siya. Pero hindi pa siya tumataas ng asin, tumataas po. Ganoon lang siya kataas. Tapos, unti-unti po yan yung kidney function ko, bumabalik po siya slowly habang nag-heal yung kidney, yung sugat sa kidney. Bumabalik po siya slowly, kaya lang diet si Inday after ng surgery. Gulay-gulay, isda. Minsan lang ako mag-meat at chicken. Pero, iniwasan ko talaga yan yung meat at chicken. Kaya lang, hindi maiwasan. Kaya kung napapakain ako ng konti. Kasi kailangan daw din natin ng protein. Pero konti lang. Tapos may protein naman sa plant-based. Kaya yun, about sa surgery, huwag po kayong matakot kung yung yung urology nyo is yung maganda ba? Ano ba yun? Yung anong tawag nun? Yung magaling yung urology nyo. Kasi ako dito, 2 po yung urology ko. Yung isang urology ko po, yun po ang humahawak sa case ko. Siya po yung pinaka the best surgeon the whole London. The whole UK po. Siya po yung pinaka the best. Medyo matanda na siya. Kaya yun, hindi ko naman kada surgery ko, wala naman ako nararamdaman. Tapos still lang ako minsan 24 hours sa hospital, minsan
minsan 3 araw. Depende po yun kung may infection po ako or kung happy po sila sa blood test result. Kasi araw-araw po ako niyan kinukunan ng blood test result. Pag happy po sila, tapos wala akong fever or everything, tapos okay yung blood pressure ko, okay yung blood, yung oxygen ba yung blood oxygen ko, tapos pinapalabas pa ako nila after 24 hours. Tapos, hindi naman po siya masakit. Hindi siya masakit. Tapos may drainage pa ako niyan dito after surgery. Pero tinatanggal po yan pagkatapos ng pagka-umaga. Kunwari, surgery mo kahapon. Pagka umaga, inaangklam po yan. Hindi po yan tinatanggal mo na inaangklam siya. Tapos pag wala po kayong maramdaman na pain, tapos nakakaihi na po kayo ng normal, tinatanggal po yan. Masakit siya. Kasi mano-mano lang po yung pagtanggal niya. Kinaganon siya. Para siyang wire na sa loob. Tapos anong tawag yan sa Tagalog? Hinihigit. Bisaya kasi ako at waray. Kaya, trying hard mag-Tagalog. Para maintindihan niya. Kaya yun. Pero okay naman siya. Wala naman akong nararamdaman na pain. Tapos may antibiotic ako pag uwi. Tapos, paracetamol for pain. Pero never talaga akong iinom niyan kasi natatakot ako. Kasi pag okay naman yung pain, yung tinatawag ng tolerable naman, hindi ako talaga ako umiinom. Natatakot ako mag-inom ng mga pain reliever. Kaya please comment and share. Pag may gusto kayong itanong, sasagutin ko po iyan. Comment lang po kayo, tapos sasagutin ko po iyan. Wag po kayo matakot magpa-opera po. Kasi maayos po yung kalusugan nyo po pag na-opera. Tapos naano nila yung cause ng yung dahilan ng kidney nyo nag-struggling. Maayos po yun.